Desisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na neophyte. Online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Man din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, bakit naman po ako kukontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga, gusto na nating gutay-gutayin? Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Ulit-ulit. Hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. The reason why I'm here today, ladies and gentlemen, merong nagaganap na epidemic ngayon sa ating bansa. At lumalala ang epidemic na ito. It's about time na lahat tayo magtulong-tulungan para magamot itong malalang epidemic na for me. Example, recently, merong bus driver na nahuli ng mga pasahero habang nagmamaneho, nag-online gambling. Paano na kaya umaga yon? Paano na kaya kung sa gabi wala nakitang pasahero, nag-online gambling siya, nabangga, disgrasya. Meron pang jeep driver na nahuli din ng mga pasahero na nag-online gambling habang nagmamaneho. And meron pang sa PTEX ata yun, ni-raid ng mga pulis, lahat ng mga bus drivers lulong sa online gambling. Napakarami ng taong lulong dito sa online gambling kasi napakadali ma-access. As a matter of fact, sa programa ko sa Wanted sa radyo, hindi ko na mabilang recently yung puntahan ng mga magulang na nareklamo, yung kanilang mga asawa, anak, especially mga estudyante, hindi na nakapag-aral, napupuyat, at nangungupit na sa kanilang mga magulang para lamang makapag-online gambling. Especially itong scatter. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? We have to step on the brakes right now. And with your help kayo sa media, ma-disseminate properly itong information na ito para sa kalaman ng lahat na meron tayong sakit sa ating lipunan sa pamagitan ng epidemic, kung tawagin ko, itong online gambling. Go ahead, please. Sir, kasi may ilang senators din na nag-file na ng bill on online gambling but they want strict regulation lang kasi kapag total ban, baka magkaroon ng underground operations lang, sir. So, allow it but with stricter regulations po. Like, hindi pwedeng 18 and above, yung mga ganun, sir. Ay, 18 and below, I'm sorry. Okay, well, inahangaan ko yung mga kasamang senador na nagsabing strictly regulated itong online gambling. Pero ako, in my opinion, kailangan talaga total ban. Yung sinasabing baka mag-underground. Eh, nandiyan naman ating kapulisan, nandiyan yung ating NBI, nandiyan yung ating PNP. Anong ginagawa ng kanilang mga intelligence funds para tugisin kung sino itong mga nag-underground? As simple as that. Let them do their job. Otherwise, tanggalin mo yung mga pulis na hindi trabaho. Sir, when you say total ban, lahat, pati accredited ng PAGCOR, sir? Lahat, pati accredited ng PAGCOR. Kasi, tingnan nyo, kahit na paslit, nakakapagsugal, very accessible itong online gambling. Why not put a stop into it? As it is, may problema na nga tayo sa mga kasino. Ang dami ng kasino left and right. Magpapatayo ng kasino. In fact, balita ko, may magkakaroon ng kasino pa sa Boracay. Kung saan-saan na, pinapayagan na magkaroon ng kasino. Problema na yan as it is. Marami na sisirang buhay, mga negosyante, dahil nalululong sa sugal sa kasino. Now, here comes online gambling na hindi lamang mga adults ang nalululong, kundi ang nakakatakot dito, mga kabataan, estudyante, as young as 10 years old. 9 years old, nagkaroon ng scatter. Hindi nakapag-aral, hindi nakapagtulog, hindi nakatulog. Kumukupit sa
kanilang mga magulang para makapag-scatter lamang. Ano to? Anong klaseng bansa meron tayo ngayon? Grabe na. At bakit ito pinapayagan ng PAGCOR? Kaya nga I'm calling, yung sinasabi ng PAGCOR, for now, itigil na rin muna yung ads sa mga online gambling. Galing ako sa bahay ko, papunta rito, binilang ko, 7 ang billboard ng online gambling. 7. So, nananawagan ako sa PAGCOR maging sa ad board. Do your share for now habang gagawa ko ng bill. Of course, matatagalan yan. And habang pinag-iisipan siguro natin sa executive kung anong gagawin nila, do something, itigil na muna lahat ng advertisement sa online gambling. Kasi ang sabi ata ng PAGCOR sa prime time lamang. Bakit lang prime time? Paano sa hindi prime time naman yung mga bata nanonood din? So dapat tigil yun sa TV, radio, newspaper, social media, lahat. Kung nagawa natin yan sa sigarilyo, remember dati sigarilyo left and right, may advertisement yan. Lahat ng platform sa media, napatigil. So bakit hindi natin mapatigil itong sa online gambling? Kung gusto yun ng PAGCOR, kaya nilang gawin. May kasabihan nga, kung gugustuhin, maraming paraan. O may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan o may dahilan. Yun lang yun eh. Mga celebrities na kilalang kilala, tapos sila pa talaga yung nag-endorser. Yun nga, nakakalungkot nga. I don't have anything against those celebrities. Siguro sa kanila, trabaho lang, walang personalan. Pero ang hindi kasi alam din itong mga celebrities na nag-endorse itong online gambling na maraming nasisira. Who knows, baka mga kamag-anak nila, kakilala nila, mahal nila sa buhay, ay nalululong na sa sugal na ini-endorse nila mismo sa kanilang social media accounts or sa TV or radio. Pero paano yun? May mga malalaking tao daw, including lawmakers, ang engaged sa online gambling operation. Very good. That has to be investigated. Dapat imbestigahan. Sino yung mga politiko, sino yung mga malalaking opisyal na involved sa online gambling, online gaming? Sampahan ng kaso ombudsman. Sampahan ng kaso Sandigan Bayan. Find out who these people are. Legal yung operation. Pero kung legal, sir? Kahit na sabihin natin legal, dapat ang mga politiko ay nagsisilbi sa taong bayan. Ang pangit naman yung kanilang pinagsisilbihan, yun yung tinatamaan ng kanilang negosyo o yung kanilang involvement, yun yung nasisira yung pamilya. Yun yung nawawasak yung pamilya dahil nalululong sa sugal. So sinasabi rin, malaki magiging foregone revenue kapag total ban ng online gambling. That is correct. 140 billion, I think, if I'm right. Pero marami naman pwedeng pagkukunan ng 140 billion na mawawala. Just think of it, 140 billion. Kumpara naman doon sa nasisirang pamilya, nasisirang mga Pilipino. I think the benefits na nakukuha ng ating gobyerno mula sa revenue ng online gambling outweighs the ill effects. Saan tayo? Kung dahil sa 140 billion masisira ang napakaraming pamilyang Pilipino, maraming malululong sa sugal, bakit di natin itigil na itong online gambling? So sir, considering yung situation, sabi niyo ang dami ng lulong dito sa online gambling, hindi na ho kakayanin ng strict regulation sa tingin ninyo? For me, hindi eh. Well, yung iba sabi, dapat 18 years old lang and above. Naku, ang wise ng mga Pilipino, yung 10 years old, pwede naman niya hiramin yung cellphone ng parents niya. Pwede naman niya hiramin yung cellphone ng kasambahay niya na nakakatanda. Pwede siya manghiram ng cellphone ng mga taong kakilala niya mas nakakatanda sa kanya. Wala rin. At ngayon, sa GCash, sa Paymaya, nandyan palagi yung online gambling na naka-advertise. So very accessible. Sa online gambling, unlike before, tingnan nyo guys, gusto mo mag-bingo? Pupunta ka sa mall para mag-bingo. Gusto mo magsabong? Punta ka sa sabungan para magsabong. Gusto mo magkarera? Punta ka sa racetrack para magkarera. Ngayon, kahit nasa loob ng CR, habang you're doing your thing, pwede ka online gambling. Pagkatapos mo siguro, natalo ka na ng 10,000. Ganon katindi ang online gambling. So pag wala na itong online gambling, yung mga sugarol na gusto talang magsugal, then punta sila doon sa venue nung sugal na gusto nila. Ngayon pati, meron pa nga igagamba, pa yun. Totoo yan. Lahat ng klaseng sugal na masiisip nyo, i-billiards, nandyan na. Who knows kung ano pa yung mga susunod na mga kabanata nitong e-gambling mga operators, kung ano pa mga isip nila. Matindi. I'm calling upon PAGCOR for now, ipatigil nyo na muna lahat ng advertisement sa lahat ng platform ng e-gambling. Sabi niya, papatigil nyo. Kanina lang pagpunta ko rito. Ang dami.
Dami mga advertisement pa rin. And sana magkaroon muna ng moratorium habang nadi-decide yung ating executive kung paano nila i-handle to. As long as it's online para sa akin. Ngayon, kung gusto mo sports, anong klaseng sports? Basta't online. Kung gusto mo magtaya ka, di maglagay na lang sa PBA na yung parang pupunta ka doon at mananaya ka, parang ginagawa sa horse racing, di ba? Meron yung pupunta ka sa tayaan, doon ka tataya. O gawin na lang legal yun. Magkakaroon ng mga, ano bang tawag niyan? Yung patayaan. Para sa gaming, parang nangyari sa Las Vegas. Kung gusto magtaya sa basketball, punta ka sa isang casino at doon ka tataya. Pwede sa casino. Punta sa casino para maging deterrent yun one way or the other. Natatama rin, ba't pa ako pupunta, umuulan o tinatamad ako, hindi ako pupunta na lang, saka na lang. Whereas ngayon, gusto na maglaro ng basketball or anything, sa gambling, nandiyan yung online. Sir, sir na yung mga pasugal niyo yun na online, pwedeng sa casino na lang. Doon na lang lahat tumaya kasi bawal ang mga minor talaga. What I'm saying is, kung hindi lang sa casino, sinabi ko na kanina, gusto mo mag-bingo. Di ba dati-rati pag mga binguan sa mga mall, punta kayo sa mall. Gusto niyo magtaya ng sa sabong, punta kayo sa sabungan. Ganun lang dapat. Merong venue na pupuntahan. Unlike ngayon, very easy, very accessible. Anybody can play. Kahit na paslit, kaya maglaro ng sugal sa pamagitan ng online. Especially na nandiyan na yung GCash, nandiyan yung Paymaya, napakadali. Sir, ang PAGCOR sabi nila hanggang August 15, meron para i-take down lahat ng ads, yung billboards, sa mga bus, etc. So you're saying dapat ngayon na? Bakit August 15? So between now and August 15, so marami pa malululong sa sugal. So kung gusto ng PAGCOR, sabihin kanina, kung gusto maraming paraan. Kung ayaw, maraming excuses na hanggang August 15. Why August 15? Let's do it now. Ganun dapat. Ora mismo. Kasi lumala na talagang problema. Yan nga, yung nabalitaan natin, alam niyo naman siguro yan. Bus driver, akalain mo, habang nagmamaneho, nag-online gambling, buti na lang nakita ng mga pasahero at pinigilan siya. Paano kung hindi nakita? Paano kung gabi yun, natutulog yung mga pasahero? Sir, tapos Diskusya. doon sa revenue, sir, saan natin pwedeng kunin specifically yung mawawala kung hindi sa online gambling? Marami naman pwedeng pagkukunan ng budget yan kung gusto natin pamalaan. Di mag-alap ng budget para sa social services. Di ba? Kasi I think 40% of sa online gambling, if I'm not mistaken, ng revenue from PAGCOR ay napupunta sa social services. So di punduan na natin yung DSWD. Itigil natin yung mga GL na yan. O, ilan ba yung bilyon-bilyon yung galing sa GL? O, di lahat. Ako mismo isusurrender ko yung GL ko. Kasi yung GL ko naman napupunta sa lahat ng pupunta sa action center ko. In fact, malaking bagay nga pag natigil yung GL na yan dahil kumbaga nagagamit pasintabi sa iba, nagagamit mga politiko para magkaroon silang pogi points sa kanilang mga botante. So yun, isang source yung GL, di ibigay dun sa sa DSWD para pandagdag dun sa social services. Yung mawawala as a result dun sa pera, kung sakali man na kumukuha ng pera ang DSWD sa PAGCOR o kung sa PhilHealth, di ibigay sa PhilHealth. Maraming pwede tayong gawin na paraan kung gugustuhin natin. It's just a matter of political will. It's just a matter of using our common sense, ika nga. Balikan kasi yung celebrities tsaka online influencers na nag-endorse. Do you also have calls na, paano ba, tumigil din sila na mag-withdraw from endorsing online gambling? Paano po ba, sir? Hindi ko sila pwedeng diktahan. Ang masasabi ko lamang, siguro, mag-isip sila kung ano ba yung effect ng kanilang endorsement doon sa nakakaraming mga taong nalululong sa sugal dahil naniniwala sa kanila. Especially influencer, mabilis na maka-influensya sa kanilang mga followers. So just imagine, sila, dapat isipin nila kung ano yung epekto noon sa kanilang mga followers. Baka bandang huli mga followers nila, imbis na matutuwa, alis na sa kanila at hindi na magpa-follow dahil sa iyo, nabankrupt ako, dahil sa iyo, nasirang buhay ko. Sa cellphone, maraming apps na makikita mo nag-endorse ng mga online gambling. Baka doon karamihan. Yun nga, dapat talaga i-stop yun sa mga endorsement. Hindi lamang sa mga influencers, kundi total ban talaga pagdating sa advertisement sa online gambling. Kasi sa GCash, pagbukas mo ng GCash, Paymaya, nandoon palagi yung online gambling. Correct. So dapat, with the help of DICT, pwede mo iban yun eh. Sir, do you think mabilis makakapasa itong proposed bill tungkol sa total ban ng online gambling? Considering na sino yung mga tao behind it. Let's be practical. It will take some time. Dahil maraming aharang, maraming pipigil, maraming maglalabi. And you know how powerful they are, these people behind it. Ikaw na mismo nagsabi, may mga malalaking tao nasa likod niyan. Of course, isa yun sa mga tututol.
But at least we're doing something and we're gonna fight for it. And for the meantime, habang wala pa yon, I'm calling upon PAGCOR, I'm calling upon AdBoard, DICT. Magtrabaho naman kayo. Committee nyo ba yung mag-hear nito about online gambling? It's not my committee. Walang franchise, walang kinalaman sa committee ko itong sa gambling. Dahil ako sa public services sa DMW. So what I can do is, when I file the bill, file a resolution, kapag hinir, then that's the time na siguro magkakaroon ng marami akong support. In fact, I know for a fact na 4 ata na mga senador ang ayaw din sa online gambling. Kaya lang iba sa kanila gusto regulated. Pero ako, strictly regulated. Pero ako talaga, total ban. You're filing the bill today, so filed na po. Wala pa. In fact, dinadraft pa ng legis ko na that will be, kasi nakapag-file na ako ng 2 sets 20. So another 10, so 30 bills ang pa-file ko. So kasama dun sa 30 sa third batch na ipa-file ko. Can you say within this week nyo po mapafile ito, sir, yung sa online gambling? The next week. Total ban. May pakiusap po ba kayo sa mga e-wallet services? Kasi isa sila sa mga dahilan kung ba't sobrang dali mag-online sugal. Yung iba nakalink pa yung account nila dun sa platform ng online sugal. Kaya ang daling mag-cash in, ang daling mag-cash out. Alam mo, yung mga may-ari ng e-wallet, kahit na anong klaseng pakiusap mo, kahit na lumuhod ka, hindi ka pakikinggan yan. Kasi kumikita sila dyan, halos bread and butter nila yan eh. So ang kailangan talaga is legislation para wala silang pwedeng gawing rason. Pag may batas na, wala silang magawa. That they have to follow, otherwise may kalalagyan sila. Katulad po ng sinabi ni Senator Joel Villanueva, ako po ay hindi po ako abogado, katulad po ni Senator Bato. Pero sa maikling panahon ko po dito, lagi natin binubuksan ang ating rules. At yan po ang unang-unang dinala sa akin nung ako po ay nanalong senador at ako po ay pinuntahan ng sekretariat. Ang una pong binigay sa akin ay yung rules. Napaka-importante ng rules. Yan po ang unang-una talagang isinaksak sa aking ulo. At bukod po doon, tradisyon. May tradisyon dito na kailangan susundin mo, lalo ka na neophyte. Ngayon, ang tanong ko po, sa dalawang nangyaring impeachment, yan po ay kay Pangulong Estrada at kay Chief Justice Corona. Lagi pong dinadala doon sa Committee ng Rules. At yan po ay inaasahan natin sa pagkakataong ito na doon uli makarating. At hindi naman din po ako kumokontra, katulad din po ni Senator Villanueva, kung meron po tayo mga gustong baguhin, bakit naman po ako kukontra? Dahil yan nga po ang gusto ko, yan ang aking tagline, pagbabago. Pero hindi naman po siguro dapat sa oras na ito. Bakit naman sa oras na ito tayo gagawa ng isang bagay na katulad din po ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa, talaga po bang tayo ay gusto nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Yung po bang bansa natin talaga, gusto na nating gutay-gutayin. Kung meron po tayong gustong baguhin, hindi po dapat siguro yan sa oras na ito, sa panahon na ito, at sa pagkakataon na ito. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Yun. Mga mahal kong hukom, alam ko po na napakainit at napakamabigat ang hangin dito sa ating bulwagan. Punong-puno ng tensyon, palaisipan, pero habang abala po tayo sa politika, maraming mahalagang panukala ang hindi nabibigyan ng pansin. Mga panukalang batas na hindi tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa buhay, sa sakit, sa gutom, sa karapatan ng manggagawa. Tulad na lamang po ng medical cannabis bill. Hindi po ito usaping droga. Ito'y usaping dignidad. Araw-araw may mga batang may epilepsy, may mga cancer patients, may mga nanay at tatay na umiiyak sa sakit, humihingi ng legal na lunas. Nandito na po ang solusyon, pero pinapatagal pa natin. Gaano ba katagal natin hahayaang magdusa ang kapwa natin? Isa pa po, ang mga panukala ukol sa pagtataas ng minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Hindi po nagpapahinga ang presyo ng bilihin. Ang pamasahe, pagkain,
renta, lahat po ay tumataas. Pero ang sahod, naiiwan. Kailangan po nating ipaglaban ang manggagawang Pilipino. Ibigay na natin ang nararapat para sa kanila. Isa pa po, ang Revised Cooperative Code Bill na nakapasa na sa ikatlong pagbasa sa mababang kapulungan at pinagdidiskusyonan pa rin sa komite sa Senado. Ito po para sa mga magsasaka, mangingisda at maliliit na negosyante. Pinal na sana, isang boto na lang, pero naisang tabi pa. Sila po ang bumubuhay sa probinsya. Sila rin ang tunay na haligi ng lokal na ekonomiya. Bakit natin sila pinaghihintay? Mga mahal kong kasama sa Senado, unang-una na po ang aking BFF. I love you, pare. Alam kong may kinakaharap tayong seryosong krisis pampolitika. Pero hindi po dahilan yon para kalimutan ang tunay na trabaho natin, ang maglingkod sa bayan. Ang hustisya pwedeng isabay sa serbisyo, hindi kailangang mamili. Pakiusap ko po, huwag nating hayaang matabunan ng ingay ng politika ang sigaw ng ordinaryong Pilipino. Habang pinagdidibatihan natin ang impeachment, may mga kababayang tayong hinihintay ang gamot, dagdag sahod at ng pag-asa. Bawat araw ng delay, may nawawalan ng lakas ng loob. Bawat hindi pagtutok, may Pilipinong nawawala ang tiwala. Ilan lamang ito sa mga panukalang batas na naantala dahil sa usapin ng impeachment. Ito po ang panawagan ko bilang inyong kasama. Tulungan natin ang mga panukalang tunay na may silbi. Panahon na po para pakinggan ng bayan. Naniniwala po ako na ang pag-usad ng impeachment ay hindi makabubuti sa ating bayan. Ang ganitong hakbang ay hindi lamang nagbubunsod ng lalong pagkakahati-hati ng ating sambayanan, kung hindi isa ring sagabal sa patuloy na pagganap ng ating mga tungkulin legislatura, lalo na po sa Senado. Sa halip na ituon natin ang ating oras, talino at lakas sa mga panukalang batas at programang makatutulong sa pagbangon ng ating ekonomiya at kapakanan ng mamamayan, tayo'y nalilihis sa usaping hindi agarang dapat aksyonan. Napapabalita pa nga na bumagsak po ang ating net foreign direct investment inflows ng bansa mula Marso ngayong taon dahil sa political instability. Pati na rin po ang ating turismo sa bansa. Mula Enero hanggang Abril nitong taon, ang dami ng dumarating na turista sa bansa ay bumaba ng 0.82% kumpara noong nakaraang taon. Lahat po ito, political instability. Mga mahal kong kasama, ang impeachment na ito ay napakarami ding chismis, napakaraming iskandalo ng tungkol sa bayaran, sa alok, ng kung ano-ano. Dahil po dito, muli po, inihikayat ko ang aking mga kapwa lingkod bayan na bigyang prioridad ang pagkakaisa, katatagan ng ating institusyon at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po.